Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Our latest whole genome sequencing showed that the Omicron variant is now the predominant variant in the National Capital Region. It's also detected in 13 of 17 regions, and in the National Capital Region, 15 of its 17 areas already have local Omicron cases. 15 lugar sa Metro Manila napasok na ng COVID-19 Omicron variant. We will now start with 7 pharmacies in Metro Manila, which we will launch on Thursday, January 20, and on Friday, January 21. And mabilis po ito, Mr. President. 7 butika at private sector clinics sa National Capital Region gagawin na rin COVID-19 vaccination sites. No vax, no right policy. Exempted po ang mga workers natin because they are rendering essential services. Mga manggagawa hindi saklaw ng no vaccination, no ride policy ayon sa Department of Labor and Employment. This is a very modest timeline that already includes a buffer for contingencies. And yes, for the apprehension that this pandemic situation will really hamper our timeline, actually we are foreseeing that. There is a contingency plan to come up with a reserve pool of workers. Pag-iimprinta ng 67.4 milyon na balota para sa 2022 elections, target na tapusin sa Abril. Nagpa-follow up operations pa rin tayo. Tuloy-tuloy yung ating paghalugad dito sa area, and at the same time, nakipag-coordinate na rin tayo sa possible na pupuntahan ng mga escapees na ito. Ika-4 na preso kabilang sa mga nakatakas sa New Bilibid prisons hinahanap na rin. Magandang hapon! Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. 15 lugar sa Metro Manila ang may naitala ng kaso ng Omicron variant. Napansin na rin ng Department of Health ang pagtaas sa mga kaso sa ibang probinsya nitong mga nagdaang linggo. Ito ang balita ni Nela Maribuhok. Our latest whole genome sequencing showed that the Omicron variant is now the predominant variant in the National Capital Region. It's also detected in 13 of 17 regions, and in the National Capital Region, 15 of its 17 areas already have local Omicron cases. Ikinokonsidera ng predominant variant sa National Capital Region ng Omicron. Ito ang nakita ng Department of Health Epidemiology Bureau sa huling genome sequencing. Gayunman, hindi na nila tinukoy kung saan-saang lugar sa Metro Manila ang may kumpirmadong kaso ng Omicron variant. Ayon kay Dr. Alatea de Guzman, bukod sa mabilis na pagkalat ng nasabing variant, ang pagtaas ng kaso sa NCR ay bunsod na rin ng paglabas ng mga tao at nabawasang pagsunod ng ilang Pilipino sa minimum public health standards. These case increases that we've seen, especially in the National Capital Region, is driven by Omicron, but is also facilitated by our increased mobility, our reduced compliance to minimum public health standards, as well as delays in our detection and isolation. Bukod sa Metro Manila, napansin rin ng kagawaran ng pagtaas ng kaso ng COVID sa lahat ng rehiyon at probinsya. We have now observed an increase in cases across all regions and all provinces, highly urbanized cities, and independent component cities. But there are still areas whose counts are lower than what we are seeing now in the NCR+. But we're already seeing continuous and swift increases. Sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, iniulat din ni Health Secretary Francisco Duque III na nananatiling dominant variant ang Omicron sa bansa.
ang Omicron ngayon sa latest run, yung pong pagsasailalim ng mga specimen sa genome sequencing, tumaas na po, halos more than 90% ang Omicron variant na po ang natutuklasan sa pamamagitan ng whole genome sequencing. Ayon pa kay Duque, nananatiling nasa critical risk sa COVID-19 ang Pilipinas sa kabila ng pagbagal ng growth rate ng infections. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuloy-tuloy ang pagpapaigting ng pamahalaan sa pagbabakuna laban sa COVID-19, lalo na ngayong mas mabilis ang hawaan dahil sa Omicron variant. Kaya naman nakipagtulungan na ito sa 7 botika at private clinics sa Metro Manila para gawing vaccination sites. Ito ang balita ni Rosalie Coz. We will now start with 7 pharmacies in Metro Manila, which we will launch on Thursday, January 20, and on Friday, January 21. And mabilis po ito, Mr. President. Simula sa Huwebes, January 20 ay maaari na ring magpabakuna ng booster dose ang mga mamamayan sa 5 major pharmacies at 2 private clinics sa Metro Manila. Makakasama sa pilot implementation ng Resbakuna sa butika ang Mercury Drug, Watsons, The Generics Pharmacy, Generica, South Star Drug, Qualimed at Healthway. Ayon kay Presidential Advisor for COVID-19 Response, Vince Dizon, plano itong palawigin sa iba pang mga butika sa iba't ibang lugar sa bansa. Pagka-launch po natin at magpapilot sila ng mga 1 linggo, mag-i-expand na po tayo ng mabilis sa iba't iba pang mga cities all over the country, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa iba't ibang mga butika. Nilinaw naman ng Malacanang na kailangan pa ring magparehistro sa lokal na pamahalaan bago makapagpaturok ng booster dose sa mga butika at klinikang ito. Ang local government units pa rin ang mga siwa sa registration at documentation, samantalang ang mga pharmacy at clinics ang mga ngasiwa sa aktwal na pagtuturok ng booster dose. Kailangan po tayo magparehistro. So that way, we can make sure na yung pupunta lamang sa butika para magpaturok are those that need booster shots. 100 booster shots ang nakalaan sa bawat pharmacy kada araw at may kabuuan namang 3,500 doses na nakahanda sa loob ng 1 linggo para sa pilot implementation. Muling paalaala ng palasyo, ang mga maaaring turukan ng booster dose ay mga nakatanggap na ng complete dose at least 3 buwan na ang nakalipas o 2 buwan kung single dose ng Janssen COVID-19 vaccine ang tinanggap. Target ng Duterte administration na maabot ang bilang na 90 million fully vaccinated na mga Pinoy sa pagtatapos ng second quarter ng 2022. Sa ngayon, 55.19 million na ng mga kababayan ang tumanggap ng complete dose ng COVID-19 vaccine. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi saklaw ng no vaccination, no ride policy ang mga manggagawa kahit sila ay hindi bakunado kontra COVID-19. Ito ang nilinaw ng Department of Labor and Employment kasabay ng pagpapatupad ng polisiya habang nasa Alert Level 3 ang Metro Manila. Binigyan din naman ng Department of Transportation na dapat ay magpakita ng pruweba ang mga pasahero na sila ay otorisadong bumiyahe. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. No vax, no ride policy. Exempted po ang mga workers natin because they are rendering essential services. Hindi dapat pigilan ng mga manggagawa na makalabas ng bahay at makasakay sa mga pampublikong sasakyan habang ipinatutupad ang no vaccination, no ride policy sa Metro Manila. Inihayag ito ng Department of Labor and Employment matapos mapaulat na ilang empleyadong hindi pinasakay ng pampasaherong bus dahil hindi pa nakukumpleto ang bakuna kontra COVID-19. Paliwanag ni Secretary Silvestre Bello III, itinuturing na essential o kinakailangan ng aktibidad ng mga manggagawa na malaki ang kontribusyon sa ekonomiya ng bansa. Pag ininto mo mga yan, paano gagalaw ang ating mga negosyo? Pag walang negosyo, walang ekonomiya. So luckily, exempted po ang ating mga workers.
Ayon kay Secretary Bello, dapat ay magpakita lang ng company ID ang mga empleyado upang sila ay payagang makabiyahe kahit hindi pa fully vaccinated. Bunsod nito, nais paigtingin ng DOLE ang information drive sa naturang exemption at alituntunin sa mga manggagawa. So kailangan lang siguro more massive information drive to inform especially not only the public but especially the enforcement agencies, mga police, mga taga-DOTR, na alam nila dapat na ang mga workers are exempted from this no vax, no ride policy. Paliwanag naman ng Department of Transportation, hindi naman absolute ang no vaccination, no ride policy at may exemption o hindi saklaw ng patakaran na ito. Kabilang dito ang mga individual na hindi nababakunahan dahil sa medical na kalagayan at mga lumalabas ng bahay para sa essential goods and services. Ngunit nilinaw ng DOTR na dapat ay may maipakitang kaukulang dokumento ang mga ito na nagpapatunay na sila ay exempted sa naturang polisiya. Sa isang pahayag, sinabi ni DOTR Spokesperson Assistant Secretary Goddess Hope Libiran na maaaring magpresenta ng medical certificate na nagsasaad ng kondisyong medikal ng isang individual dahilan ng kawalan o di kumpletong bakuna. Kung may medical check-up o examination, magtatrabaho, bibili ng essential goods, mag-a-apply ng lisensya, passport at iba pa, kailangan lang din aniya na magpakita ng pruweba ng pagpunta sa mga kaukulang lugar gaya ng ID sa mga empleyado, medical o exam appointment, barangay health pass at iba pa. Kung fully vaccinated na, dapat dala ang bakuna card. Ikinokonsiderang fully vaccinated ang isang individual 2 linggo matapos matanggap ang second dose ng bakuna. Ayon sa Department of Health, sa loob ng panahong ito, nagkakaroon ng kompletong bisa at nagbibigay ng pinakamataas na proteksyon ng bakuna. Nanindigan rin ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na tanging fully vaccinated passengers lamang ang papayagan nilang makasakay ng eroplano. Gayunman, bukod sa mga exemptions, pinapayagan na rin ang partially vaccinated air passengers na babiyahe mula sa ibang lugar para umuwi sa kanilang bahay. At kung sila po ay returning resident papunta ng NCR, pabalik sa kanilang mga resident sa Metro Manila o pabalik naman po sa kanilang mga probinsya at kung sila ay nanggaling sa Metro Manila, kung sila po ay partially vaccinated, kasama po sila sa mga exemption, kaya sila po ay papayagan. Pero in general po, ang implementasyon po natin, kung hindi po kayo vaccinated, ang definition po ng IATF ang ginamit natin, 2 weeks after po ng second dose ng 2 dose series at 2 weeks after po ng 1 dose series gaya po ng Janssen. Humingi ang Department of Transportation ng pangunawa mula sa publiko sa anumang abala na maaaring idulot ng no vaccination, no ride policy. Ngunit giit ng kagawaran, isang hakbang ito upang maproteksyonan ng mga hindi pa bakunado kontra COVID-19 kasabay ng muling pagtaas ng banta ng nakamamatay na sakit. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa mahigit 1,000 unvaccinated o partially vaccinated passengers ang nagtangkang sumakay sa mga tren sa unang araw ng implementasyon ng No Vaccination, No Ride policy sa Metro Manila. Pinakamarami dito ay sa MRT-3 na may 1,204. Sinundan ng LRT Line 1 na may 401 na passengers. LRT Line 2 na 136 at 8 sa Philippine National Railways. Sa kabuuan, naging maayos naman ang implementasyon ng policy sa railway systems sa bansa. Hindi pa rin magsasagawa ng pag-aresto ang mga pulis sa mga lumalabas na hindi bakunado. Sa halip, papayuhan ang mga itong bumalik sa kanilang tahanan dahil hindi rin sila makasasakay sa mga pampublikong sasakyan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. No arrest will be effected except for specific violations of law that authorize lawful arrest of offenders. Tuloy ang ginagawang pagtulong ng Philippine National Police sa ipinatutupad na no vaccine, no ride policy sa mga pampublikong sasakyan. Ngunit sinabi ng PNP na wala silang inaresto at hindi magpapatupad ng pag-aresto sa mga patuloy na lumalabag. Sa halip, papayuhan lamang ang mga ito na umuwi sa kanilang mga tahanan. Naging matagumpay po ang unang araw ng implementasyon sa No Vax, No Ride policy ng PNP, DOTR at LTFRB sa Kalakhang, Maynila. Hindi natin pinapahintulutan sumakay sa mga pampublikong sasakyan
ang mawalang maipresentang katibayan na sila ay bakunado. Ngunit pinapayagan naman aniyang sumakay kung may mga dalang kaukulang dokumento. Ang mga hindi nabakunang pasahero na nanamit naman ang criteria for exception to the policy ay pinapayagang sumakay at bumiyahe. Sinabi pa ni Alba na plano din nilang mag-deploy ng mga tauhan na magsisilbing mystery passenger sa mga pampublikong sasakyan na magbabantay sa mga paglabag ng mga driver at konduktor sa ipinatutupad na health protocols. Kukunin ng mga ito ang plate number ng sasakyan at kung ano ang ruta nito at saka i-report sa mga otoridad para sa karampatang aksyon. Nagbabala naman ang PNP sa mga gumagamit ng peking vaccination cards na maaari silang makulong ng hanggang 6 na buwan at magmulta ng hanggang 50,000 pesos. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit na Sports Ministry ng France sa walang magiging exemption sa bagong vaccine pass law ng bansa, kaya posibleng pagbawalang maglaro si Novak Djokovic sa French Open. Hindi pa bakunado kontra COVID-19 ang world number 1 tennis player. Ito rin ang dahilan kung bakit idiniport siya ng Australia noong araw ng Linggo bago ang unang Grand Slam tournament. Natalo si Djokovic sa isang court case at pinagtibay ang kanselasyon ng kanyang visa. Sa ilalim ng vaccine pass law ng France, required ang mga taong magkaroon ng certificate of vaccination bago makapasok sa mga pampublikong lugar. Isusulong ngayon sa international communities ang inoculation drive na layuning mabakunahan ang malaking bahagi ng populasyon ng mundo. Ito ay pinaniniwala ang paraan upang tuluyang matuldukan ang krisis na dulot ng COVID-19 pandemic. Ito ang balita ni Rajon Bolivar. The last 2 years have demonstrated a simple but brutal truth. If we leave anyone behind, in the end, we leave everyone behind. If we fail to vaccinate every person, we give rise to new variants that spread across borders and bring daily life and economies to a grinding halt. Ipinahayag ni UN Chief Antonio Guterres sa ginanap na 2022 Economic Forum sa Davos ang kahalagahan na mabakunahan ng bawat isang individual sa buong mundo laban sa COVID-19. Ang vaccine ang una at mabisang paraan upang mapigilan ang paglaganap ng impeksyon at ang bagong COVID-19 variants. Binigyan din ni Guterres ang pagpapabilis ng inoculation drive, partikular ang pagbibigay bakuna sa mga bansang may mababang vaccination rates, kabilang ang mga African countries. Naniniwala ang UN Secretary General na malaking bagay ang pakikipagtulungan ng mayayamang bansa at mga pharmaceutical companies sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang kaalaman, lisensya at teknolohiya upang masolusyonan ang mga problemang dulot ng kasalukuyang pandemya. Vaccination rates in high-income countries are shamefully 7 times higher than in African countries. And we need vaccine equity now. Samantala, humantong sa catastrophic outbreaks, pagsasara ng mga borders at kakulangan ng vaccines, ang pag-hoard o pag-iimbak ng ilang mayayamang bansa ng mga medical supplies ng mga nakaraang taon. Kaya naman sinisikap ng mga kinatawan sa international community na ipahayag ang kahalagaan ng equity at fairness sa buong mundo sa pagsugpo ng pandemya. Rajon Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon mga kasambahay, COVID-19 updates po tayo. Ito po ay mula sa Department of Health, mga datos mula January 14 hanggang January 18. Sa kabuuan ay nasa 3,270,758 ang nagkaroon na po ng COVID sa Pilipinas. At ngayong araw, mayroon pong naitalang kaso 28,471. Umabot naman po sa 284,458 ang bilang po ng ating mga active cases sa bansa. Yan po ay mas mababa ng kaunti kumpara po kahapon, nasa 290,938 ang bilang.
Sa bilang naman po ng mga gumaling, nasa 2,933,338 at ngayong araw meron po nadagdag 34,892 na mga bagong recoveries. Sa bilang po ng mga nasawi, meron pong 34 ngayong araw at ang kabuuan ay umaabot na sa 52,962. Para sa ating global tally, 330,828,619 confirmed COVID cases po yan sa buong mundo. Nasa 5,545,923 naman ang bilang po ng mga nasawi, habang nasa 9,664,428,029 naman ang vaccine doses administered. Yan po ang ating health update. Suportado ng Employers Confederation of the Philippines ang ipinapanukala ngayon ng Department of Labor and Employment na paid quarantine leave para sa mga manggagawa na nagpositibo o nagkaroon ng exposure sa COVID-19. Gayunman, sinabi ng ECOP na tanging malalaking kumpanya lamang ang makakasunod dito. Ayon sa grupo ng mga negosyante, hindi nakakayanin ng maliliit na negosyante na bayaran pa ang leave ng mga manggagawang liliban sa trabaho kung nagamit na nito ang lahat ng kanilang leave credits. Ito ang balita ni JB Nunez. As early as last year, in-encourage namin yung mga miyembro namin sa ECOP at sa PCCI na kung pwede, maganda sabahan ng labor at sa employers kayo kung pwede, kung kaya rin lang nila, bayaran na lang nila yung mga isolation at mga quarantine na yan. At marami naman sumusunod. Sinang-ayunan ng Employers Confederation of the Philippines ang inilabas na bagong labor advisory ng Department of Labor and Employment kung saan hinihimok ang mga employers na bayaran ang quarantine o isolation leave ng mga manggagawa na magpopositibo o magkakaroon ng exposure sa COVID-19. Ayon sa presidente ng ECOP na si Sergio Ortiz Luis Jr., halos lahat ng malalaking kumpanya na kasama nila ay nagbibigay na ng incentives sa mga empleyado na kinakailangang sumailalim sa quarantine o isolation. Ang ilan sa kanila pinapasweldo pa rin ang kanilang mga empleyado sa pamamagitan ng work from home setup. Gayunman, aminado ang ECOP na tanging ang malalaking kumpanya lamang ang maaaring makapagpatupad ng paid quarantine leave dahil hindi na ito kakayanin ng mga nasa micro, small, medium enterprises dahil lubhang malaki na ang kanilang nalulugi dahil sa epekto ng pandemya. Kalahati ng mga micro nagsarado na. At yung iba hindi malaman kung tutuloy o hindi dahil hirap na hirap. Pasweldo lang, nahihirapan. Halimbawa, 20 yung dami na nadali, 20 yung empleyado mo. Yung 5 na sakit, hindi kaya ng mga micro yan. Nauunawaan naman ng Department of Labor and Employment ang sitwasyon ng mga maliliit na negosyante. Kaya naman ayon kay Secretary Silvestre Bello III na tanging malalaking kumpanya lamang ang inaasahan nilang makatutugon sa kanilang apela. Paliwanag ng kalihim, bagamat mayroon ng leave credits ang mga manggagawa na kanilang magagamit kung sila ay magkakasakit, maaaring kailanganin pa rin ng extrang leave credits sakaling maobliga muli ang isang empleyado na mag-quarantine. Pero apela ng DOLE sa mga employer, dapat sana ay bayaran pa rin ang mga manggagawa kung sila ay naka-isolate. Ito kasi ay nakita namin doon sa nangyari sa isang big company. Ito yung Banco de Oro. Out of generosity and compassion, the President Tessie Coson of BDO extended yung leave credits ng mga workers nila by 10 days. And because of this, nag-issue kami ng advisory urging yung mga employers in the private sector na kung kaya nila ay mag-extend din ng leave credit sa mga workers nila. Ito naman is benefit kung pagkasakali lang ibigay ng employer. This is in addition doon sa mga benefits nila that they can obtain either from SSS or from ECC. Samantala, sinabi naman ng Social Security System na sakop ng kanilang sickness benefit program ang 4 na araw na quarantine at isolation ng isang qualified member ng SSS.
Sa ilalim ng programa, may makukuhang benefit allowance ang isang kwalipikadong miyembro ng SSS na hindi makakapasok sa trabaho dahil sa aksidente, pagkakasakit o naka-home isolate sa loob ng 4 na araw. Gayunman, may ilang requirements na itinakda ang SSS para maging kwalipikado sa naturang benepisyo. Kabilang na ang minimum na 3 beses na pagbabayad ng kontribusyon sa nakalipas na 12 buwan at kinakailangan rin na nakakonsumo na ang lahat ng sick leave na ibinibigay ng kumpanya. Maaari ring makapag-avail ng benepisyo maging ang mga self-employed overseas Filipino workers at self-employed na mga kwalipikadong miyembro sa pamamagitan ng personal na pagpa-file ng sickness benefit application sa SSS. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng Department of Health ang ipamamahaging Kalinga Kits na ibibigay sa mga individual at pamilya na vulnerable o ang mas madaling mahawa ng COVID-19. Gayunpaman, isinasapinal pa ng DOH ang magiging guidelines sa distribusyon nito. Ito ang balita ni Janice Sinhente. Itong DOH Kalinga Kits, currently we are just drafting the advisory and the guidelines for our implementing units kung paano natin ipinapatupad. But definitely, as soon as possible, magdi-distribute na po tayo. Ngayong marami ang nasa home isolation matapos na magpositibo sa COVID-19 o maaaring nakakaranas ng mga sintomas gaya ng ubo, sipon at lagnat, inihahanda na ng Department of Health ang basic Kalinga Kits na makatutulong sa pagpapagaling ng isang may sakit habang naka-quarantine sa bahay. Ayon sa DOH, initial na 35,000 COVID-19 Kalinga Kits ang ipamamahagi sa mga pamilya o individual mula sa vulnerable sector na naka-home isolate. 20 piraso ng face mask, 1 bote ng sanitizer, sabon at tip sheet na gabay kung papaano gagamitin ng mga nakalagay sakit. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, inaayos na lamang nila ang guidelines ng distribusyon at ipapamahagi ito sa lalong madaling panahon. Ang criteria natin sa pagbibigay, ibibigay po dun sa ating mga vulnerable population na nag-isolate or nagka-quarantine. At pangalawa, tayo po ay continuously na i-upgrade natin yung Kalinga Kits na yan as more of our donors and private sector partners will come in and collaborate with us. Samantala, iniulat rin ng DOH na nasa 11 manufacturer ng home test kits ang nagsumiti na ng aplikasyon sa Food and Drug Administration para sa special certification ng self-administered COVID-19 antigen test kits. Ayon kay Vergere, tatagal ng 7 hanggang 10 araw ang performance validation ng mga self-test kits bago ito mabibigyan ng certification. So nagkakaroon po ng performance validation and usually based on the load of work ng RITM, it will take them about 2 days or 48 hours for them to finish a performance validation for a specific kit. Sabihin po natin that within 7 to 10 days lalabas po ang registration or certification nito mga home administered test kits na papasa sa standards ng RITM at saka ng FDA. Una nang sinabi ng Department of Health na kailangang madali lang magamit ng publiko ang mga self-administered test kits para sa COVID-19. Nilinaw naman ng Department of Health na walang shortage sa COVID-19 test kits sa bansa. Paglinaw ni Yusek Vergere, nagkataon lamang na biglang nagtaas ang demand sa mga laboratorio kaya't nagkaroon ng backlog o delay sa paglalabas ng mga resulta ng swab test. Gayunman, siniguro nito na may sapat na supply ng test kits ang bansa sa gitna ng tumataas ng mga kaso ng COVID-19. Janice Sinhente, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng mataas na kaso ng COVID-19 na naitatala sa bansa, pinayagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ng Department of Education na pagpapalawak pa ng face-to-face classes sa mga lugar na nakapailalim sa Alert Level 1 at 2. Habang ang mga pamantasan at kolehiyo naman sa Metro Manila, ibabalik na rin ang face-to-face classes sa susunod na buwan. Ito ang balita ni Aileen Cerudo.
Yun ang aming proposal, Mr. President. February ang pag-expand, pero maingat pa rin, taking into consideration the advice of the Department of Health, the LGUs, as well as now the Department of Justice. Plano ng Department of Education na umpisahan na sa Pebrero ang expansion ng limited face-to-face classes. Pero tanging ang mga paaralan na nasa low-risk areas o mga lugar na nasa Alert Level 1 at 2 lamang ito gagawin. Sa Talk to the People kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, inirekomenda ng DepEd ang expansion ng face-to-face classes kung saan tanging mga bakunadong teachers at non-teaching personnel lamang ang papayagang sumali. Nais rin sana ng DepEd na mga bakunadong estudyante ang papayagan na pisikal na papasok sa mga paaralan sa susunod na buwan. Tiniyak naman ni Secretary Briones na ikukonsidera pa rin nila ang rekomendasyon ng Department of Health at ng mga lokal na pamahalaan. Ngayon, yung framework ng shared responsibility, patuloy, yung pag-concur ng LGUs, alam namin ito, conscious kami, at saka parents' consent, requirement pa rin, Mr. President. Hindi kami mag-i-expand ng basta-basta na hindi kami mangangatok sa local governments at saka hindi namin makuha yung written consent ng mga parents. Ibinalita naman ng DepEd na naging matagumpay ang pilot implementation ng limited face-to-face classes. Plano ng DepEd na magpatupad ng ilang adjustments sa expansion ng physical classes sa gitna ng banta ng mas nakakahawang Omicron variant. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Secretary Carlo Nograles, payag na si Pangulong Duterte sa expansion ng face-to-face classes. So with no objection, kumbaga walang objection si Pangulo doon, and after the presentation ni Sec. Briones, then tuloy-tuloy po nila yung pag-aaral nila. Again, it will be the DepEd and the DOH combined who will be assessing the expansion or pilot implementation ng face-to-face classes under DepEd. Samantala, iniulat rin ng Commission on Higher Education na itutuloy na ng mga pamantasan at kolehiyo sa Metro Manila ang face-to-face classes sa susunod na buwan. Lahat po ng malalaking state universities at colleges sa Metro Manila ay magbubukas sa February. Ang UP po ay February 7 magbubukas, imbes na January, dahil tinitignan pa nila kung ano ang kalagayan on the ground. Kaugnay nito, pinaaalalahanan ng CHED ang mga paaralan na siguraduhing handa ang mga ito bago magbukas ng klase upang masigurong ligtas ang mga guro, estudyante at staff sa banta ng COVID-19. Base sa ulat ng CHED, 63% na o nasa 4.1 milyon sa mga estudyante ang bakunado na, habang 96% na sa mga guro at empleyado ang fully vaccinated. Samantala, may ilang universidad pa rin sa Region 8, 7 at Caraga ang hindi nagbubukas dahil sa pinsalang idinulot ng Bagyong Odette. Eileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng Commission on Elections o COMELEC na makapag-imprenta ng mahigit 67.4 milyon na balota na gagamitin para sa 2022 elections. Tiniyak naman ng komisyon na nasa panahon ng pag-imprenta ng mga balota sa kabila ng umiiral na pandemya. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, kailan ba magsisimula ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2022 elections? Magandang gabi, Angela. Sisimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-iimprinta ng mga balotang gagamitin sa 2022 national at local elections bukas January 19. Ayon kay COMELEC Printing Committee Vice Chairperson Helen Aguila Flores, uunahin ang pag-imprinta para sa overseas voting. Sila kasi, Angela, ang unang boboto simula April 10 hanggang May 9, 2022. Aabot sa 1.6 million ballots ang para sa overseas voting. Pagkatapos ay susunod naman ang printing ng balota para sa local voting
o ang mga gagamitin dito sa bansa na nasa mahigit 65.7 million. May pondong 1.3 billion pesos ang ballot printing. Dagdag pa ng COMELEC, target na tatapusin ang pag-imprinta ng huling set ng mga balota para sa National Capital Region sa April 12 hanggang 21, 2022. For the ballot production group, working in 2 shifts, day shift and night shift, I think we have 150 workers. For the ballot verification group, we have 700 workers working in 2 shifts. And for the ballot quarantine group, I think we have 100 job order casuals also working in 2 shifts. But for now, until the end of the month, we have adopted a batching system in view of the surge. Samantala, tiniyak naman ng komisyon na matatapos sa kanilang target na panahon ang pag-imprinta ng mga balota sa kabila ng kasalukuyang pandemya. This is a very modest timeline that already includes a buffer for contingencies. And yes, for the apprehension that this pandemic situation will really hamper our timeline. Actually, we are foreseeing that. There is a contingency plan to come up with a reserve pool of workers. We have also adopted strategies such as batching of workers. Nasa 1.1 milyon na balota anya ang kayang i-imprinta kada araw sa National Printing Office gamit ang 3 makina at may isa pang reserba kung sakaling may problema sa ibang makina. Katuwang ng COMELEC ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at maging ang Bureau of Fire Protection para sa seguridad ng mga balota. Nagkaroon ng walkthrough kanina kung saan ipinakita ng komisyon ang proseso ng pag-imprinta. Sinusuri ng mabuti kung walang depekto ang balota, mababasa ng vote counting machine o VCM at pagkatapos ay ipapak. Ginagawa natin ang walkthrough na ito para mapakita sa ating lahat kung gaano kaigpit ang ating mga protocols para masiguro na tama at secure ang mga balota at iba pang forms na gagamitin natin sa halalan. Mahaba at mabusisi ang prosesong ginagawa ng ating printing committee dito sa NPO. Samantala, Angela, una na rin sinabi ng COMELEC na kasama ang pangalan ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa balota kahit na may mga nakabinbin pa itong kaso sa komisyon. At pagkatapos nga ng pag-imprinta ng mga balota ay naasahang itong ihahatid naman ng logistics na nanalo sa bidding ng COMELEC sa iba't ibang mga opisina ng komisyon sa buong bansa. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Angela. Yes, Dante, ang sabi ng COMELEC, ang kanilang printer ay mag-feature ng security measures. Isa na rito yung sinasabi nilang QR codes at invisible ultraviolet authentication marks. In layman's term, para mas maintindihan ng ating mga kababayan, Dante, ano-ano ba ang pakinabang nitong security features na to sa printer sa pagpiprint ng balota para sa 2022 national elections? Yes, Angela, yung bagay na yun, hindi ko narinig yan kanina. Siguro na nalagpasan ko yung part na yan. Pero atin yang aalamin sa mga susunod na pagkakataon. Pero ang una talaga ay mahalaga namang may secure. Yun yung isa nga sa sinasabi ng komisyon, no? Na sinisiguro naman nila talaga, Angela, na maging secure ang buong proseso ng halalan. Lalo na itong nakaraang araw ay nagkaroon pa nga ng sinasabing hacking dyan sa kanilang server na sa ngayon ay ongoing din yung investigasyon dyan ng National Bureau of Investigation para talaga matiyak yung kredibilidad ng darating na 2022 national at local elections, Angela. Alright, maraming salamat, Dante Amento mula sa Quezon City.
Isa ang napaulat na nasawi matapos ang pagsabog ng bulkan at tsunami sa island nation Tonga. Natukoy na United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ang isang distress signal sa dalawang isla, ang Mango and Fonowi, kasunod ng surveillance flights. Dito nakumpirma ang matinding pinsala mula sa nangyaring pagsabog at walang contact sa mga residente. Mahigit 30 residente ang naninirahan sa Mango. Batay pa sa ahensya, naiulat ang malaking pinsala sa Tonga Tapu kung saan nawasak ang ilang resorts at mga bahay at 2 tao ang napaulat na nawawala. Naranasan na matinding winter storm sa East Coast ng Estados Unidos. Nagdulot ito ng malawakang power outages at pagsasara ng mga kalsada sa southeast ng bansa. Ito ang balita ni Justine Masakayan. Higit sa 4,000 flights sa Estados Unidos ang nakansela o naantala bunsod ng epekto ng matinding snowstorm na tumama sa silangang bahagi ng bansa. Nakapagdulot ito ng malalakas na hangin, pagbaha at snow. Umabot sa higit 30 centimeters ang bumagsak na snow, partikular sa ilang estado kagaya ng New York, Ohio at Pennsylvania noong linggo. Nagtagal ito hanggang kaninang umaga at naging dahilan ng major road closures. Naiulat naman ang ilang mga ipo-ipo, partikular sa Southwest Florida noong linggo ng umaga. Nasa halos 70,000 mga tahanan at negosyo naman sa Georgia at Maine ang nawalan ng kuryente ayon sa datos ng Power Outage US. Nauna nang nagdeklara ang ilang mga gobernador ng state of emergency sa kani-kanilang mga nasasakupang estado kaugnay ng inaasahang pananalasa ng winter storm. Patuloy naman ang cleanup operations sa mga naapektuhan na lugar at nagpatawag na ng National Guard ang ilang mga estado kagaya ng South Carolina, North Carolina at Virginia upang tumulong sa storm response. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Weather update naman po tayo mga kasangbahay. Sa ngayon po itong shear line na nakakaapekto sa eastern section po ng Mindanao at ang northeast monsoon naman na nakakaapekto sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. Diyan po sa may Caraga, northern Mindanao, eastern Visayas at central Visayas, asahan po ang maulap na panahon na mayroon po mga kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Epekto po yan nitong shear line. Posible po ang mga flash floods at landslide, kaya mag-ingat po tayo lalo na kapag malakas po ang mga pag-ulan. Habang ang nalalabing bahagi po ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies na may mga pulo-pulong pag-ulan at thunderstorms. Epekto rin naman po yan ng shear line. Posible rin po ang mga pagbaha, kaya mag-iingat po tayo. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi po ng Pilipinas, magiging bahagyang maulap po ang ating panahon na may mga pulo-pulong pag-ulan, epekto po ng northeast monsoon. Yan ang ating weather update. Hindi nababahala si Vice President Leni Robredo sa pagiging huli sa mga survey. Kasabay ng pagtaas ng COVID-19 cases, nais ni Senator Manny Pacquiao na taasan din ang sweldo ng mga healthcare worker. Bubuksan naman bukas ang Manila Zoo bilang isang vaccination site. Samantala, ang pagkakaroon naman ng renewable energy ang nakikitang solusyon ni Ferdinand Bongbong Marcos para mapababa ang power rate sa bansa. Habang muli namang nagbabala si Senator Panfilo Lacson sa mga magnanakaw sa gobyerno. Suportado ng labor leader ang pagsasabatas ng UP-DND Accord. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Virtually present si Vice President Leni Robredo sa meet and greet sa mga taga-Laguna. Dito kanyang ipinahayag na hindi siya nababahala kahit nahuhuli siya sa presidential surveys. Marami pong nag-aalala na sobrang baba pa natin sa surveys. Although number 2 na tayo. Nagsimula po tayo para number 6 yata ako sa surveys. Number 2 na tayo ngayon pero marami pa tayong ihabol. Hindi po tayo dapat mabahala.
Ayon kay VP Robredo, para matulungan ang mga nawalan ng hanap buhay dahil sa pandemya, isusulong niya ang pagtulong sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng conditional stimulus package at pautang na may maliit na interes. Nakipagdialogo naman si Senador Manny Pacquiao sa mga manggagawa mula sa sektor ng kalusugan. Pangako niya uunahin ang kapakanan ng healthcare workers lalo na ngayong patuloy ang pagtaas ng COVID-19 sa bansa. Sakaling ako ay mananalo, titiyakin ko po na maitaas ang sahod ng mga nurses at healthcare professionals sa minimum na 50,000 kada buwan. Sa isang news release, sinabi ni Ferdinand Bongbong Marcos na ang epektibong paraan para mapababa ang singil sa kuryente ay ang paggamit ng renewable energy. Ayon kay Marcos, natural sources of energy na ang gagamitin ng bansa at hindi na gagamit ng coal at fossil fuel. Magandang hakbang din anya ito upang matugunan ang problema sa climate change at maging sa global warming. Sa FB account ni Senator Panfilo Lacson, ibinahagi ang isang video kung saan makikitang pumasok na ang senador sa kanyang opisina. Kinamusta pa niya ang kanyang mga staff. Si Lacson ay ilang araw ring nanatili sa kanyang tahanan matapos magpositibo sa COVID-19. January 12, inanunsyo na siya ay fully recovered na mula sa impeksyon. Sa isa pang FB post, nagbabala si Lacson sa mga magnanakaw sa pamahalaan o mga corrupt government officials. Magkawala na kayo. Hindi kayo nararapat mapabilang sa ating lipunan. Nagpahayag naman ng suporta ang labor leader na si Leody de Guzman sa pagsasabatas ng UP-DND Accord. Sa ilalim ng panukala, kailangan makipag-ugnay ng mga law enforcement agency ng pamahalaan sa pamunuan ng University of the Philippines bago ito magsagawa ng operasyon sa kanilang mga campus. Ayon kay de Guzman, kailangang ipaglaban ang pagpapalawak ng academic freedom di lang sa UP kundi sa lahat ng pamantasan, mapapribado man o pampubliko. Inanunsyo naman ni Manila Mayor Isko Moreno na simula bukas, bubuksan na ang bagong Manila Zoo at magsisilbi na rin itong vaccination site. 1,000 tao kada araw ang papayagan lamang na makapapasok sa Manila Zoo ng libre. Kids and elderly can go to Manila Zoo starting 8 a.m. to 8 p.m. Minors 12 to 17 years old, first dose. Minors 12 to 17 years old, second dose. And elderly, whether they're guardians, parents, or yung mga lolo't lola ko. Para makakuha ng libreng ticket, pumunta lamang sa www.manilazoo.ph at sa mga magpapabakuna, maaaring pumunta sa manilacovid19vaccine.ph para sa pagpaparehistro. Ayon kay Yorme, maaari namang magparehistro sa mismong Manila Zoo ang mga nagdanais magpabakuna o makakuha ng booster shots. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inihayag ngayong hapon ng tagapagsalita ng Bureau of Correction ni si Gabriel Chaklag na 4 ang person deprived of liberty na nakatakas kahapon sa maximum security compound ng UP Libre Prison. Una nang natagpuan ng 2 PDL ngunit nasawi matapos umanong manlaban sa mga otoridad kahapon. Ito ang balita ni Mac Cordova. Nagpa-follow-up operations pa rin tayo, Relly, at tuloy-tuloy yung ating paghalugad dito sa area, and at the same time, nakipag-coordinate na rin tayo sa possible na pupuntahan ng mga escapees na ito. 2 pang preso mula sa maximum security compound ng New Bilibid Prison ang patuloy na hinahanap ngayon. Ayon sa tagapagsalita ng Bureau of Corrections na si Gabriel Chaklag, may ika-4 na persons deprived of liberty ang hindi napasama sa mga napaulat na tumakas. Kinilala itong si Chris Ablas na may kasong robbery with homicide na nawawala din mula kahapon at posibleng kasama sa mga nakatakas sa maximum security compound. Una nang natunton at napatay ng mga pulis sa isinasagawang manhunt operation kahapon ang 2 inmates na si Pacifico Villaruz Adlawan at Arwin Villesa Bayo matapos umanong manlaban sa mga otoridad. Bukod kay Ablas, patuloy pa ring pinaghahanap si Dracilo Yesores Falcon na may kasong robbery with homicide at may nakabinbin na double murder case na may 100,000 pisong pabuya mula sa Bucor. Sa ngayon, naka-lockdown status pa rin ang maximum security compound ng NBP na magtatagal umano habang hindi pa natatagpuan ang 2 PDL na tumakas.
Mac Cordova, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nahuli sa entrapment operation ng Bacolod City Police Station 1 kahapon. Nahuli sa entrapment operation ng Bacolod City Police Station kahapon ang 3 sospek na nagbebenta ng peking COVID-19 vaccination card. Ayon sa mga otoridad sa downtown area ng lungsod, sinasagawa ng 3 ang kanilang transaksyon. Pagkatapos ay dinadala nila ang mga customer sa kanilang printing shop at doon ginagawa ng mga peking vaccination card. 500 pesos ang presyo ng bawat card. Nakuha sa 3 ang 15 peraso ng peking card, 1,000 piso, laptop, printing machine at vaccination certificate. Sasampahan naman ang mga ito ng kasong paglabag sa Republic Act No. 113322 o ang falsification of public documents. Hindi makikiisa ang lokal na pamahalaan ng Davao City sa No Bakuna No Ride policy. Sa kabila naman ng pagtaas ng COVID-19 cases sa lungsod, hindi pa rin hahanapan ng negatibong RT-PCR result ang mga inbound domestic travelers. Ito ang balita ni Marisol Montano. Ang kanina naman pong mando sa DOTR na no movement, no vaccines, it will apply to DOTR areas, no? So, sama sa airport, ilaha man na under man na sa CAAP, under sa DOTR. So, they will implement it. Wala tayong participation na sa implementation sa no vaccine, no movement sa DOTR po. Kung ilaha ang facility, then sila po ang mag-implement. Walang plano ang lokal na pamahalaan ng Davao City na maghigpit sa galaw ng mga hindi bakunado. Kaya kahit nagpapatupad na ng no bakuna no ride policy ang ilang lokal na pamahalaan, walang plano ang City Government of Davao na ipatupad ito sa mga Davaoenos. Nauna nang sinabi ni Mayor Sara Duterte Carpio na hindi siya sang-ayon na rendahan ang galaw ng mga hindi bakunado dahil hindi naman ginawang mandatory ang pagpapabakuna. Dili na ta magbalik sa test before travel because doon na bakuna and doon na boosters and doon na kining tambal kanang molnupiravir, no? And kanang uban pang tambal na ginagamit sa sulod sa hospital kung doon na kay moderate or severe case ng COVID-19. Samantala, hindi pa rin required ang negatibong RT-PCR result sa mga domestic traveler na pupunta sa Davao City. Ayon kay Mayor Sara, dagdag pasanin lang ito sa ekonomiya ng lungsod, airlines at mga pasahero. Dagdag pa ng alkalde na dapat nang tanggapin na mamamalagi ng matagal ang COVID-19, kaya hindi maaaring lagi na lang magpatupad ng paghihigpit. Ang dapat aniya, matutong mag-adjust at mag-adapt ang mga tao na mamuhay kasama ang virus. Marisol Montano, UNTV News and Rescue, Davao City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasalukuyang nasa ilalim ng 14 days mandatory quarantine ang nasa 80 pasahero ng eroplano na dumating sa Basco, Batanes nitong weekend. Kasunod ito ng pagkamatay ng isang matandang pasahero na positibo sa COVID-19 ilang oras matapos dumating sa lalawigan. Ito ang balita ni John Alvarado. Uwi niya ng Batanes, sa pa lang, sinatang admission namin, then saka nagpapakonfirm. So nag-positive pala siya ng RAP positive. Pero ang case niya talaga, it's a terminal case, stage 4 cancer. So nung gabi yata yun, wala pa 24 hours na matay. Wala pang 24 oras matapos umuwi sa lalawigan ng Batanes, namatay ang 80 anyos na lalaki na positibo sa COVID-19. Ayon kay Dr. Martin Kirubin ng Batanes General Hospital, may 4th stage cancer ang matanda na isa din sa dahilan ng ikinamatay nito. January 15, araw ng Sabado nang dumating ito sa Batanes, sakay ng Philippine Airlines mula Manila.
Dinala ito sa isang quarantine facility ngunit kinahapunan nakaranas ng hirap sa paghinga kaya dinala sa Batanes General Hospital kung nagpositibo siya sa COVID-19 antigen test. Linggo ng madaling araw, namatay na ito. Ayon pa kay Dr. Kirubin, agad inilibing ang lalaki base sa protocols. Hindi naman isinasantabi na maaaring nagtataglay ito ng Omicron variant, ngunit naghihintay pa sila ng resulta ng genome sequencing nito. As of for now, ang alam pa lang namin na variant is yung sa amin na September, October yan is Delta. Majority ng case namin ng Delta. So sa ngayon wala pa kaming record na magsasabi na meron na po kami Omicron. Kasalukuyan na ring sumasailalim sa 14-day quarantine ang iba pang pasaherong nakasama nito sa biyahe. Sa ngayon, 11 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan kung saan karamihan sa mga ito ay may nararamdamang mild symptoms. Jan Alvarado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumarami na rin ang bilang ng mga nagpapabakuna sa Bulacan matapos maghigpit ang mga paaralan at kumpanya at pagpapatupad ng No Vax, No Entry policy. Ito ang balita ni Nestor Torres. Normal po namin is 400. Umaabot po kami ng 600 simula po nung day. So every day, dadagdagan po ng 100 simula nung nag-announce po ng no vaccine, no entry. Tumaas ng 20% ang mga nagpupunta sa vaccination site para magpabakuna. Bunsod na rin ito ng ipinatutupad na no vaccination, no entry policy sa mga establishmento at gusali. Sa dami ng nagpapabakuna, kinakapos na rin sila ng tauhan dahil sa mga empleyadong nagpo-positibo sa COVID-19. Mayroon kami isa na positive lang po dito sa amin. Yun nga lang po, kailangan yung mga nurses po namin, yung mga nursing attendants, kinakailangan talaga nila bumalik sa hospital kasi yung mga naka-duty po doon is mga nagpa-positive din po. Ang mga estudyanteng sina Adriana at Len Lopez napilitan na ring magpabakuna upang makasunod sa requirements ng paaralan. Napilitan na lang po kasi need na po sa vehicle pag nag-commute ka po. Tapos yung sa school po, di ka naman po papasokan na required na po. Then, pag bumultahin ka po ng kung magkano, 2,000, saan po kunin? Estudyante lang naman po. Nga po, kailangan po sa school paano naman po kami makakatapos kung hindi kami makakapasok. Kasi magpapakuna na nga po. Ang driver naman na si Marlon, kailangan na niyang magpabakuna upang hindi mawala ng trabaho. Siyempre, na-obligan na rin kami gawa ng marami ng bawal. So, parang medyo hirap na rin. For the, lang din. Sabay na lang din sa Agos. Ngunit sa kabila ng mga paghihigpit, mayroon pa ring hindi makapagpasya kung magbabakuna na. Sa kasalukuyan po, hindi pa ako fully decided kung talagang magpapavaccine ako since may phobia po ako ngayon sa injection. Actually, hindi lang ngayon. Hindi ko po kasi alam kung anong sakit yun pag nakakakita ko ng injection. Hindi ko talaga alam kung kaya ko siya. Samantala, hindi tulad sa National Capital Region, wala pang utos sa mga pulis na manghuli ng mga hindi pa bakunado na nagtatangkang sumakay sa mga pampublikong transportasyon. Ang guidance sa atin pagdating sa no vax, no right is still nasa stage pa tayo ng information dissemination. Pinapa-announce muna natin for the information of everyone. Wala pa tayo yung actual na kamo na hulihan. Paalala naman ng Bulacan Public Health Office o PHO sa lahat ng mga wala pang bakuna na umiwas sa lugar na maraming tao. Magsuot palagi ng face mask, mag-alcohol at wag na lang lumabas. Makabubuting mag-ingat kaysa mahawa ng sakit at madamay pa ang mahal natin sa buhay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po mga kasambahay. Umiiral na po ngayon yung no vaccine, no ride policy ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi pwedeng sumakay ng pampublikong sasakyan ang mga hindi pa bakunado. At marami na rin po mga establishmento ang hindi nagpapasok ng mga customer at bisita na hindi bakunado. Pero teka, ano ba ang risk o panganib ng hindi bakunado? Simple lang naman po yan. Wala tayong proteksyon laban sa COVID-19. Ayon sa mga eksperto,
Mas delikado ang health condition ng isang taong infected kung hindi ito bakunado, lalo na sa mga may comorbidities at yung mga matatanda na. Paano naman kung sabihin ng iba na malakas naman ang immune system ko kaya hindi ko na kailangan ng bakuna? Maaring totoo yan, pero kung tayo ay ma-infect ng COVID, aabutin pa po ng ilang linggo bago mag-response ang ating mga immune system at posible na malaki na ang damage sa ating kalusugan bago pa mangyari yon. Kabaligtaran ito ng nangyayari kung tayo naman ay bakunado na. Natatandaan na kasi ng ating katawan ng virus o yung tinatawag na memory immune response, kung kaya't mas malakas na ang depensa natin laban sa sakit. Pero itong malinaw, ang pagbabakuna ay hindi sa pilitan. Malaya tayo kung gusto o ayaw po nating magpabakuna. Pero hindi rin maiwasan na magtakda ang pamahalaan ng mga hakbang upang maiwasan naman ang hawaan o pagkalat ng sakit. Sana'y may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Isang sidewalk vendor sa Davao City ang doble kayod para sa kanyang pamilya. Kaya't madalas ang nais niya para sa sarili ay naisasantabi. Kaya't ang Members Church of God International nang malaman ang isa sa mga pangarap ng breadwinner ay naging daan para ito'y matupad sa awa at tulong ng Diyos. Ang kwentong ito ng Project Smile ng MCGI. Ihahatid din niya Armilio. Hindi naman siya pwede magtinda kasi senior na po, 71 years old na siya. Bawal delikado sa kanya sa pandemic na yun. So, sa akin na po talaga nakaano sa aking tindahan. Breadwinner ng tahanan. May ngiti sa pagtitinda sa bangketa si Rosel. Dati siyang kasambahay sa Maynila, ngunit umuwi sa probinsya nang pumanaw ang kanyang ina. Tulog pa ang karamihan, ngunit siya ay simula na sa paghahanap buhay bago magbukang liwayway para masuportahan ang matanda niyang tatay. Bigla akong mapagising ng madaling araw, parang excited magtinda, parang excited lang sila, wala yung pagod. Pangarap ko din pamangkit makatapos. Pangarap ko din. Kasi kaya ng papa ko, tulungan ko rin sa lahat. Sa pamilya lang po nalakas na ang kuha ko. At sa mga panahong nagigipit, napipilitang mangutang si Rosel nang mayroong maihain sa tatay at sa pamangkin na sariling anak kong ituring. Naghahanap talaga kami, hanap ko ng mautangan kasi hindi lang pwede makuha din sa tindahan. Kunti lang po ang kita doon para naano ko lang pag binta ko ng tira, may pag-ulan para bukas. Lalo na po ng pandemic. Doon lahat namin kinukuha yung mga source namin, kaming pagkain, sa mga bayaran sa mga bills, sa ilaw, sa katubig. At dahil gasino lamang ang benta sa bangketa, may mga personal na pangangailangan na sinasabi na lamang sa sarili. Sa kana, wala talaga. Pangsantabi ko muna. Kasi kung may extra, wala talaga pag sama-sama may personal na akong problema, like ko sa ngipin ko. Taga ko na po tinanong makaayos, hindi ko makaayos. So wala po kami wala po akong extra pang-gastos po. Titiis ko na lang po, buta na lang po may mask, hindi makikita yung ngipin ko. Yun lang po. Kasi mahal po magpagawa ng ngipin niya. Kaya't upang lalong gumanda ang ngiti ni Rosel kahit pagod sa pagtitinda, ang hiling sa kanyang ngipin ay granted na. Ang best is
Marami na siyang wala yung ibang ngiti niya. Tanggalin na lang din. Tapos pagayaan siya ng dente, removable dente. Sa bayang pinagpala ng isang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Congratulations! Nandito na yung bago mong denture. So, Ate Rosel, dapat alagaan mo ito ha. Turuan kita kung paano lagay nito, paano pagtanggal, tapos paano mo ito siya alagaan. Kasunod ng matamis na ngiti sa likod ng face mask, ay naluha naman si Rosel sa isa pang sorpresang nakita. Surprise! Nasurpresa ko talaga ako. Hindi ko inasahan na. Akala ko ngipin lang yung maano ko. Meron pa pala mga grocery. Meron pa dito. Salamat talaga sa Diyos. Napakalaking tulong po ito kasi sa ngayon po, pandemic, mahina po talaga ang kita ng paninda namin. Kaya, pasalamat nga ako kasi nung umalis ako sabay wala kaming bigas. Ngayon may bigas na ako. Salamat po talaga sa Diyos. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Sa mabubuting gawa na pinagsisikapan ng MCGI ay naluluwalhati ang Diyos ng kaliwanagan. Mga labing nagsasabi na salamat sa Diyos, mga ngiti na bunga ng ginhawang dulot ng kanyang kabutihan. Kaya't ang MCGI nag-iingat ng salita na pinagsisikapang maisagawa dahil MCGI cares. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po sa pamamagitan ng 24/7 live streaming ng UNTV News and Rescue YouTube channel, ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 22, na nagsasabi, "Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.